Narito po ang News TV Quick Response Team sa Quezon City Police District Station 6 dito po sa Batasan, kung saan dito nga po sa loob mismo ng kanilang compound na aresto mga sinasabing suspect sa kidnap for ransom. At sinasabi ng modus ng mga ito ay mag-aaresto, dadampot ng mga hinihinalang sangkot sa illegal na droga at saka dadalhin sa kanilang safe house. At doon na po magsisimula itong negosasyon kapalit ng pera ang kanilang kalayaan. At itong ang mga suspect na ito, kabilang ng 2 pulis, ay nahuli ay matapos po na maabutan din sila o maituro sila ng naging biktima nila na nagrereklamo dito sa mismong presinto at namataan nga ang grupo ng mga suspect. Samantala, para sa karagdagan detalye, kaugnay pa rin ng kasong ito, may live report si Ivan Mayrina. Ivan? Jiggy, kabuang 9 na tao nga, kabilang yung 2 aktibong pulis ang arestado sa kaso ng kidnap for ransom, serious illegal detention at carnapping sa 2 magkahiwalay na insidente nito lamang nakaraang linggo. Kinilala ng 2 pulis, Jiggy, na sina PO1 Adrian Momo at PO1 Puot Bagtong Pia at kasalukuyang nakatalaga sa Administrative Holding Office, National Capital Region. Pero itong si Pia ay nasa AWOL o absent without leave status na. Ang modus ng grupo, Jiggy, tulad ng nababanggit mo kanina, ay tinatarget ang mga na-involved sa mga kasong may kinalaman sa illegal na droga, aarestuhin at magpapakilala sila mga pulis. Dadalhin kunwari sa QCPD Station 6, pero imbes na doon imbestigahan o ipiit, ay dadalhin sa kanilang mga safe house sa Quezon City at San Mateo at saka hihinga ng pera kapalit ng kanilang paglaya. Ang uno nilang biktima biglang pinasok sa kanilang bahay sa Quezon City at inaresto dahil may raid umano laban sa illegal na droga, pero agad siyang dinala sa safe house sa San Mateo at hininga ng 1 milyong piso ang kanyang mga magulang. Nag-upload pa nga, Jiggy, ng litrato niya sa Facebook na may nakahiga, nakatali ang mga paa at kamay at may piring sa mata. Ang 1 milyong pisong ransom demand ay napababa sa 50,000 pesos at matapos nga magbayad ng kanyang mga magulang ay inihatid pa ito sa entrance ng kanilang subdivision at pinakawalan. Ang isa namang biktima, bigla na lamang daw dinampot habang naglalakad at inakusahang may dalang illegal na droga. Isinakay daw siya sa ng mga suspect at dinala sa bakuran ng QCPD Station 6. Tiyempo namang nag-follow up na noon, Jiggy, ang QCPD at kasama ang unang biktima ay natiyempohan ng mga suspect sa loob mismo ng van. Nabawi mula sa kanilang samot-saring kalibre ng baril, mga bala, duct tape at ilang personal na gamit ng mga biktima. Nasa pakana ng reklamong serious illegal detention, illegal possession of firearms at carnapping ang mga suspect. Itong carnapping naman, Jiggy, ay naidagdag to sa kanilang mga kaso dahil maliban sa pagkuha ng 50,000 pesos na ransom, ay kinuha din daw yung sasakyan nilang kulay blue na Pajero at sa pilitang pinapirma ng deed of sale itong biktima. Samantala, Jiggy, kaugnay pa rin yan, sinibak ang station commander at ilan pang kawani ng Station 6 habang isinasagawa ang investigasyon kaugnay ng posibleng pagkakasangkot na ilan pang pulis sa modus na ito ng mga nahuling suspect, Jiggy. At Ivan, meron bang impormasyon sa ginagawang investigasyon ng mga taga-QCPD kung maaring ilan na naging biktima nitong mga suspect na ito? Itong mga biktima, bilang ng biktima, Jiggy, ay hindi pa matiyak ng QCPD sa ngayon, bagamat ang malinaw, itong isa sa mga pulis na si PO1 Momo ay dati na raw na involved sa parehong modus din, kidnap for ransom, noong nakaraang mga taon dito naman sa Marikina, pero na-dismiss daw itong kasong ito dahil umatras itong kanyang complainant. Samantalang yung iba pa, Jiggy, may mga hinuhukay, hinahalungkot pa rin mga ibang kaso na posibleng may kaugnayan dito rin sa kidnap for ransom at ito ngayon ang patuloy na tinatrabaho ng pulisya, Jiggy. Maraming salamat, Ivan Mayrina.